Part. Inaalam natin, alam natin may item. Inaalam natin saan yung location niya. Ito ay may significance doon sa ating, siyempre yung present time natin. At may significance din ito doon sa ating body, soul, spirit. Yung tatlong bagay na yan sa tao. Ngayon, mayroong garden. Hindi naiintindihan ito kung pa-sharing ko mga kapatid. Sabi ko, iba yung Eden, iba yung garden. Malinaw po yan eh. Pero kung punta tayo sa message, walang nabanggit si Barbarna. Ang binanggit lang niya yung neighbors. Pero hindi rin niya nabanggit yung tungkol doon sa Gihon, Bison, Titikin. Pero ang binabanggit lang niya doon sa message niya, yung Euphrates River. May kaugnayan ito doon sa darating at matitrace mo. Kung iti-trace mo yung river na yan, matitrace mo saan yung location ng Eden. At matitrace mo, saan location ng garden. Ngayon, buksan po natin yung Bible natin. Yung talata kanina ni Brother George sa Genesis chapter 2. Yung 7 ba? Nakalagay doon. Pakilag ang mga sister. Sa verse 8. 9 yun, 9. Ito muna sa 8. And the Lord God planted a garden, isang garden, eastward, pasilin niyo yung in, Eden. O, iba yung Eden, doon sa garden, ibig sabihin may garden sa Eden. Ngayon, alam natin, kung marinig nyo na to, may garden, may Eden, si Satan. Message to the Barbarna. Satan's Eden. Pero before na maging Satan siya si Lucifer. Meron siyang garden of vegetation. Ang tawag natin dito, the prehistoric earth. Yung panahon nila, mga kapatid, panahon ni Lucifer, siya yung may hawak ng buong Eden. So mayroong Eden of Lucifer, ibig sabihin, siya yung nangangalaga. Ezekiel 28, mababasa po ninyo yan. Siya yung nangangalaga ng mga precious stones. Then, alam natin, nag-fall si Lucifer. The testing and fall of Lucifer. Bumagsak siya sa lupa. Pansinin po ninyo, yung Eden, naglagay ang Diyos ng garden. So, hindi na buong mundo, vegetation. Yung portion na lang. Kaya nga sabi nito, the Lord God planted a garden. Dati garden of vegetation siya lahat. Noong una, restaurator. Pero hindi ko na po, kung tatanungin mamaya, pwede kong ibigay. There he put the man whom he had formed. Okay. Ngayon, paano mo nalaman, Brother Menan, na yung garden, saan yan? Diretso natin yung talata. Diretso natin, sis. Okay. Sige, diretso mo yung 9. Hindi ako sa 9 eh. Yung 4 rivers. Okay, 10. And a river went out of Eden to water the garden.
And from thence, it was parted and became into 4 heads. Yung 4 heads, which is the 4 river, alam natin yun. Ngayon, kung pupunta ka sa map, makikita mo na lang yung Euphrates, Euphrates. Yung Euphrates River. Pero meron siyang, alam na natin yan, Gihon, Pison, Ezekiel. Ngayon, para malaman mo, kung nasa inyong garden, i-trace mo lang nasa inyong Euphrates River. Ito po, pag-plus mo sis yung mapa kanina, iba ni George, tinanggal. May mapa yata dyan eh. Ito yung map ng Middle East. Andito yung Saudi Arabia. Andito yung Egypt. Ito yung Jerusalem. Itong portion na to. Ito yung Israel. Yung kanina binanggit ni Brother George, nandito yung 4 rivers. So ngayon, tanong natin, pag nagtanong kayo, ano, saan location ng Eden? Dalawa po yung paliwanag na napag-aralan ko dyan. Ito po yung Middle East. Pansinin niyo po, eastward. Balik tayo. Yung binanggit ni Brother George kanina, God put the man eastward of Eden. Taas mo. In Eden. Verse. Taas pa. Hindi. Taas. Baliktad yung sinasabi ko. Eden. Ito to. Sige. Okay. And the Lord God planted a garden eastward in Eden. Yung east na yan, ito po yan, no? Nandito yung Jerusalem. Hindi lagay ng Diyos si Adan dito. Siya ay east ng Eden. Kaya Middle East, siya rin ay buong mundo. Ngayon, dinagay siya ng Diyos is pag sinabi mong Far East, pag sinabi mong Middle East, ang location niya is, di ba? Ngayon, pansinin po natin, nung sila ay pinalayas ng Diyos, eastward. Anong lugar yan? Si Cain pinalayas ng Diyos, eastward din. Yung gilid nito, Iraq, Iran. So, anong ibig sabihin, ang Eden, dalawang paliwanag ko, ewan ko kung kinukontra nyo, bahala kayo dyan, kung anong paliwanag po ninyo. Pero yun po yung nakita ko na naunawaan ko dito. Then yung garden, location din siya, yung garden mismo ito. Katulad sinabi ni Brother George, ito mismo, yung pinaglagakan ni Abraham kay Isaac, yan mismo yung Holy of Holies. Yan mismo yung may bato sa loob ngayon na Dome of the Rock. At sabi doon, yan ay ibabalik ulit. Ngayon, ang topic natin, exploring. Pag sabi exploring, na-explore natin saan yun, anong lugar yun. Ngayon, ito yung presentation ko. Ngayon, i-connect ako dito mga kapatid. Every time si Daniel
Si Daniel, pag siya nagpipray, saan siya nakaharap? East Sa wish. o west? Wish. West. Nasaan ba yung Babylon dyan? Dito yung Babylon. Harap ka doon sa east, edi siguro, ano na, ibang Mandarali, Pers, Iran. Dito siya nakaharap, papaharap doon. Lagi silang nakatanaw doon sa temple. Pabalik. Nung pinalaya sila ng Diyos, nawala sila doon sa presensya ng Diyos, si Adan at si Eva. Pero pag sila ay bumalik, haharap sila doon, westward. Kaya yung temple, ganito po yung structure niya. Ito yung Holy of Holies. Ito yung Holy Place. Pag pumasok ka, hindi lang dito yung pintuan. Dito yung pintuan. Papasok doon. Pagpasok doon, sisitihan yung candlestick, yung syubre dito. Tapos may veil dyan, may daladalang blood of the lamb. Tapos i-receive ng 7 times. Pag hindi sa karapan dapat, patay. Ngayon, ano na ibig sabihin? Ito ay type ng buhay ng tao. Ito ay type ng tao. Ito ang spirit natin, yung konektado sa Diyos, yung Holy of Holies. Yung espiritu mo konektado sa Diyos, yun yung portion na binigay sa inyo ng Diyos. Ito, ganda yan. Pero hindi, paliitin mo pa ng konti. Ngayon, ito yung kaluluwa mo, yung holy place. Siyempre, yung outer court, ito yung body mo. Kapag tayo ay nananalangin sa Panginoon, yung ating espiritu nakikipag-usap sa Kanya. Yung katawan natin. Maraming mga ano yan eh, maraming mga senses na nararamdaman yan, ayaw nga yan sa Diyos eh. Pero yung espiritu mo, kailangan pumasok ka doon sa espiritu mo, kailangan mag-soul search ka. Sabi ni David, aking espiritu, magpuki ka sa Diyos. Yung kaluluwa at espiritu mo, yun yung kumukonekta sa Diyos. So, itong exploring Eden Eastward, hindi lang siya basta nalaman mo, na-trace mo saan location yung Eden, yung garden. Pero nagbibigay ito ng paalala sa atin, tuwing tayo ay believe tayo ay nagkakamali, mga kapatid. Sabi ng 1 John 1:8, if you deny that you commit sin, you are liar. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, if you walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. Pag pumasok ka doon, maiilawan ka ng candlestick hanggang papasok doon sa Holy of Holies. Habang tayo, mga kapatid, ay lumalakad sa mundong ito, nung natwigay yung ating espiritu, may kaluluwa tayo. Habang lumalakad tayo, we shall be like Him. Then one day, at the last trump, our body shall be changed. So ito, mga kapatid, mahalaga malaman natin. Kasi yung mga heroes of faith, kapag sila ay bumabalik sa Panginoon, kapag sila ay gustong lumapit sa Panginoon, they face westward. Hindi sila eastward. Tandaan nyo. Alam niyo yung talata na si Tamos, iniiyakan ng mga babae. Saan sila nakatalikod? Saan sila nakaharap? Westward. Nakaharap sila sa araw, nakatalikod sa templo. Nakatalikod sila, umiiyak sila, nakaharap sila doon sa araw. They face east. They're not facing west. Kaya po, malaki yung significance nitong exploring Eden Eastward location na 1 minute. Walang kwenta yan. No! Kailangan mo malaman yan para malaman mo kung anong ginawa ng mga heroes of faith natin noon.
Para malaman mo, makabalik ka sa Diyos. Yung kaluluwa, espiritu mo, magkakaroon ka ng contrite heart. Sabi ni David, magkaroon ka ng pusong wasak. Wasak ba yun? Ano ba yung contrite? Bagbag na puso. Pagbagbag tayo sa Panginoon, lumalapit ba tayo sa Kanya? Yes. Pag nakaramdam ka ng panghihina, lalapit ka ba sa Kanya? You face west. Paano ka lalapit sa Kanya? You pray? Lumuhod ka sa Panginoon? Ako, gusto ko pag nag-pray, Pastor Danny, nakaluhod na eh. Hindi na ako natutunan kay Pastor Danny. Kasi the more na magpakumbaba ka sa Panginoon, the more na pagpapalain ka niya, yung presensya na nakaramdaman. So yun lang po, glory to God, and po na space here. Palakpakan po natin ang Panginoon. Baho.